Ito na nga ang bagong Manila Zoo. Pang world class ang datingan, tara na't ating puntahan. Hello mga bishi! Dahil nga bukas na sa publiko itong Manila Zoo, pupuntahan namin ni Sayon dahil mahilig siya sa mga hayop. Sa pagpasok niyo pa lang dito, bubungad sa inyo ang napakalaking elepanting bato. Paalala nga pala mga bishi, bawal kayo magdala ng kahit anong pagkain o inumin dito sa loob. Para nga hindi kayo ma-stress katulad namin, magbili na kayo ng ticket online sa manilazoo.ph. Pwede namang online ang pagbayad para diretso pasok na lang. Kasi kami hindi namin alam na may ganito pala, kaya naman pumila pa kami ng napakahaba. At kung magbabayad na kayo, dapat eksakto lang yung inyong pera. 300 nga kapag hindi ka taga Maynila at 150 kapag taga Maynila ka. O diba, ang mahal. Pero ayos lang yan, ang mahalaga makapunta kami dito. 5 years old pa nga lang ata ako nung huli kong punta dito at ang natatandaan ko lang yung nagapiswit-piswit na tubig. O eto na, papasok na tayo mga bishi. Lunes nga kami pumunta dito kaya naman wala masyadong tao. Eto agad yung makikita nyo pagkapasok nyo ang elepante at hippopotamus. Syempre tuwang-tuwa agad si Ayon na bata, pero ang nakakalungkot mga bishi, hindi ko nakita ang hippopotamus. Parang tulog ata sa ilalim ng tulay. May tulay kasi dito mga bishi, hindi ko makita talaga siya. Saglit nga lang kami sa elepante, lumipat agad kami dito sa mga tigre. Ang nakakaloka, tulog sila mga bishi. Sinusubukan ngang tawagin ni Sayon kaso hindi talaga siya magising-gising. Katabi nga lang nito ang zebra at mga ostrich. Habang nandito nga kami, may na-discover ako kay Sayon, mabilis pala siyang manawa. Kung mapapansin nyo nga, napaka-iikli nga lang nung aking mga video kasi nga panay-panay ang layas niya. Hindi siya mapakali mga bishi, siguro dahil excited siya makakita ng mga animals. At alam nyo ba na bongga ang CR dito? May tagalinis talaga. Pagkatapos nga naming umihi, nakasunod agad si ate para maglinis. O diba bongga? Kapag nandito ka nga, talaga namang maa-amaze ka dahil yung mga ibon, ang lalawak na mga kulungan nila, kagaya nitong nilalakaran namin mga bishi. Mayroon siyang mga puno sa loob, pero ang pinakantaas niyan ay may harang. Para ka talagang lumalakad sa gitna ng kagubatan. Yun nga lang, puro harang. Sa dami nga ng puno dito, hindi mo masyadong makita yung mga ibon. Kailangan mo pa talaga siyang titigan, kagaya nitong si Sayon, hinahanap niya kung nasaan ba yung ibon na tinuturo ko, pero andun lang naman pala. Aking pagkakaalam nga, 5 ektarya ang buong kalupaan nitong Manila Zoo. At ang pinakang attraction dito ay itong crocodile na napakalaki. Nakikita niyo ba mga bishi? Ayan, yung may pangil. Syempre, tulog na naman siya. Napakahaba nga din niya, pero hindi ko na ipinakita kasi nga si Sayon tumakbo na dito sa mga pagong. Grabe mga bishi, napakadami talaga nila. Kahit nga matanda ay talaga namang matutuwa. Mayroon nga ditong area na air condition. Sa lahat nga ng lugar dito masarap tumambay kasi naman napakalamig. Kaso hindi nga kami nagtagal, alam niyo ba kung bakit? Andito lang naman ang napakadaming ahas. Habang ako nga ay nagbo-voice over, talaga namang nangingilabot ako dahil sobrang nakakatakot talaga siya. Ang dami-dami kasi talaga nila. Iba-ibang kulay at iba-ibang laki. Kahit nga sobrang lamig dito, hindi na kami nagpakatagal. Kasi tignan nyo naman, katarakot. Mayroon nga din ditong iguana at sakto kumakain siya. Makakapal nga yung bubog nito mga bishi at talaga namang malinis, kaya naman makikita nyo talaga. Mayroon nga ding palaruan, kaya naman kung maboard ang bata ay pwede nyong dalhin dito. Mag-aalas 11 na nga ito ng tanghali, kaya naman sobrang init at hindi ko na pinatagal ng laro si Sayon. Dito nga sa area na to, ang food court. Bumili nga lang kami ng inumin dyan kasi naman may kamahalan din ang presyo ng mga pagkain dyan. O eto na nga yung tinutukoy ko sa inyong tubig na nagapiswit-piswit. Alam nyo ba yung palabas na Maynila? Yan yung palaging nakikita. Sa mga plantita nga dyan, perfect itong lugar na ito para sa inyo kasi napakadaming iba't ibang magagandang halaman. Katabi nga niyan yung mga butterfly, pero hindi ko na nabidyohan dahil nga si Sayon ay tumakbo-takbo na lang. Ngayon ko nga lang na-realize na mahirap pala mag-vlog na may kasamang bata. O tignan nyo, tapos na agad ang video ko sa Manila, so naandito agad kami sa MOA. Nag-fast forward agad siya. Kahit nga picture-picture ay hindi namin nagawa kasi nga mahirap pala kapag may kasamang bata. Nakakaloka. Hayaan nyo sa susunod, ipapakita ko ito ng gusto. All in all nga ay napakaganda naman talaga sa Manila Zoo. Talaga namang mag-i-enjoy ang mga bata katulad ng anak ko. May kamahalan nga lang ang entrance pero carry naman. Basta sa kaliligayan ng mga bata, go lang. Kagaya nga nitong ginagawa ng anak ko. Sa buong pagstay nga namin ng Maynila ay palagi siyang naandito. Ubos man din ang budget sa pamamasyal pa lang. Wala pang pagkain dyan. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!